Ako si First Lieutenant Mark Johnson ay Magsalda, currently ang company commander dito sa Alpha Company ng 6IB dito sa Mamasapano. Kung makikita natin dito, yan ang actual and normal na battleground namin dito sa Mamasapano, ang Pawas. Napakaluwag na area kung titingnan natin. Puro water lily, puro yung ilalim niyan is halo-halong putik, burak, dumi. Minsan yung ibang part dyan is may kumunoy na pagka naapakan mo, hindi ka basta-basta makakaalis. Tapos pag makikita natin yan, comparing sa NPA area, yung mga NPA, naglalagi sila sa bundok. Doon sila sa mga matataas na lugar or sa mga masusukal na lugar. Pero dito sa Pawas, ang kalaban, dyan lang nakikita sa tubigan. Dyan lang din sila nagtatago. And usually, ang kalaban, pagka dinadaanan ng sundalo, nilalayan nila ng IED yan. So may mga area dyan na medyo matuyo-tuyo, mga ibabaw ng water lily, or yung sa lupa talaga, nilalagyan yan nila ng IED. Tapos may mga tactics din sila na mga sniping tactics na kung saan malayo pa lang yung sundalo, binabanatan na nila ng paisa-isang putok o papitik-pitik lang. Tapos kung magkaroon ng casualty, tatakbo na yan sila. Then, kung na-imagine nyo kung paano namin siya papasukin, dinadaanan talaga yan sa tubig. So, na-experience ko din sumuong sa Pawas. Minsan yung tubig dyan hanggang dito sa kuwan, basa talaga itong bandolir. Pero yung putik hanggang dito. So, bumabaon talaga yung hanggang sa tuhod. Tapos yung tubig naman, basang-basa yan hanggang sa dibdib. Then, ang pinaka-problema dyan, number 1, is yung sanitation ng tropa. And then yung, siyempre, isipin mo, ganito na area, kung saan kami, pag tinatawag ng panahon, saan dumudumi yung tropa, saan nagsi-CR, yan yung pinaka-number 1 na problema namin pag nag-ooperate dito sa Pawas. Kasi yung tubig, kaya naman namin magdala ng mga jungle pack namin na waterproof para hindi lang mabasa. Pero yun talaga is yung problema namin pag nag-ooperate dito sa Pawas, kung saan kami nagpapahinga pag dumidilim na. Saan kami nag-establish ng TPBs namin. So, naghahanap talaga kami ng lugar na kung saan pwedeng makapagpahinga man lang at matanggal lang man lang yung mga combat namin nababad sa tubig, na nababad sa maghapon na lakad sa Pawas. Kasi Mark, normal yang ganyan nasa kanan mo, 'di ba? Yang ganyan may counting isla, 'di ba? Yung ganyan dito, ang dami-dami niyan dito, 'di ba? Na yes, so yun lang, yun to yung lugar. Yan lang talaga, sir. Kung mapuntahan natin yan yung for example, lakarin natin ito. Ang mapupuntahan lang talaga natin na to yung lugar, yung mga bahayan na nakalutang dyan sa tubig. So, dyan lang minsan pag mag-halt, naghahanap talaga ng mapahinga lang man yung mga paa sa babad ng tubig o sa Pawas, makapaglinis man lang ng combat or ng uniform. Diyan kami minsan na nakakapagpahinga pag inaabutan na ng dilim or ng hapon na. Daming kanaway, no? Daming, ito marshland talaga ito, ano? Yes, sir. Ito talaga yung very vast na marshland. Kung ang tinuturo po sa atin sa school kung paano mag-operate sa bundok o mag-operate sa urban. Pero dito sa Pawas, iba yung environment. Very different from dun sa mga nag-ooperate sa urban operations and sa NPA area. Ang target normally kalaban nandun sa mga Nyugan kasi doon sila may di ba? Diyan sila nagtatago, sir. Tapos pag nakiklearing yan, sir, napupuntahan namin yung mga lugar na yan. Usually
bago pasukin ng sundalo is binobombard muna siya through mga indirect fires. 105. Then after ng indirect fires, saka papasukin ng dahan-dahan. Kasi hindi natin siya basta-basta mapasok kasi may mga daanan dyan na malalalim yung tubig. So, tinuruan man tayong lumangoy, pero mahirap ilangoy yung may bandolier ka at saka may dala ka pang jungle pack na dala-dala. Then yung mga kalaban, pag nagkakaroon na ng encounter, malayo pa lang, pinapaputukan na o malayo pa lang, naliliyan na ng IED para ma-identify nila na may dumaan na sundalo dito pa lang sa area na ito, dumaan na yung sundalo, makapag-prepare na yan sila doon pa lang. So, papasok pa lang yung sundalo, nakakapag-prepare na yan sila. At one time na na-recover namin yung isang lugar, meron yan silang mga sariling mga overhead bunkers. So, natutunan din nila sa sundalo na pag binobombard sila ng mga indirect fires, nagtatago lang din yan sila sa mga overhead bunkers. So, naglalagay din yan sila ng mga overhead na kahoy tulad sa mga ginagawa namin sa mga detachment namin. Greet ka naman sa mga mista mo at mga classmate mo sa Ranger. Shoutout sa PMA Masidlawin Class of 2020 and sa SR Class 222 Intrepidos. Kay course director mo. Si Course Director Major Jim K. Gimaol, sir. Thank you, Mark.